Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. Ngayon po ay March 14, 2026. Panibagong update na naman tayo dito sa Pasig River Esplanade. Yan, sa mga tropa, unahin po muna natin i-update itong phase 4 dahil may nagaganap po dito na construction o renovation po dito sa area para lalo pa pong pagandahin itong ating pasyalan. Time check po natin ay 5:38 na po ng hapon at dito sa Manila po malamig po. Ayan, ramdam natin ang lamig kahit na po medyo sumisikat pa rin po ang ating haring araw. So tara guys, let's go! Simulan na natin mag-ikot-ikot dito sa Pasig River Esplanade. Yan, nandito po ako malapit sa Loton Ferry Station kung saan po may nagaganap po na construction dito. Mapapansin po natin yung ating mga tubo ay nilatag na po yung mga tubo dito. Ito po mga kulay orange, etong pipe na nilagay para po maikabit po yung mga wirings natin. Ayan po, so aayusin na po nila yung food stall pero hindi pa po natin alam kung anong exact date kung kailan po ito ma-open sa public po. Ito ating mga food stall, malalaki din po itong mga food stall na to. Kung if ever po nabuksan tong food stall, baka bubuksan na rin po siguro ang Loton Ferry Station. Kaya abangan natin mga tropa. Yan, so ito po yung mga graba. Ayan, mga bato-bato na pinagbubungkal po nila. Ayan, maaliwalas po ang ating area dito at malalago din po yung ating mga halaman. So ito, nag-update lang po tayo kung ano na po sitwasyon dito sa lugar ng phase 4 na halos ilang buwan na rin na hindi po napapasyalan ng ating mga kababayan, yung mga visitor na namamasyal po dito. Kadalasan po nakakapunta lang po sila sa area po ng phase 1. Kaya ito, na-check po natin at nakakapasok naman tayo para malaman kung ano po yung mga pagbabago dito sa area. Ayan, so mga tropa, ito po yung mga latag ngayon. Ito po muna yung mga latag at inuna po nila yung mga tubo. Yung mga tubo po putol-putol pa. Siguro malamang may ilalagay po sila dito kaya hiwa-hiwalay. Yan, di lang natin alam kung ano yung tawag doon sa may box na linalagay nila para mag-connect-connecta itong mga tubo na to. Yan, kung alam nyo po yung ilalagay, comment na lang po. At least may pakita ko lang po kung ano yung nangyayari dito sa area. Yung kulay ng ano natin mga kiosk, same pa rin naman. Wala pa rin naman po nagbago guys. Hindi pa rin naman po na pipinturahan ang bago. Tsaka yung mangga dito, pwede nang pitasin mga tropa. Yan, maganda-ganda yung panahon ngayon at malamig-lamig. Yan, so ito na po yung ating phase 4. Medyo hindi po nalilinis ngayon. Hoping nakakadaan pa rin po yung ating mga janitor dito para linisin naman po yung ating lugar. Yan, maganda pa po yung view natin dito, no? Ayos pa. Yan, masarap pong tumambay dito. Okay, punta naman po tayo sa kabila sa ginagawa din po na Pasig River Esplanade. Dito na po sa panibagong kiosk naman. Yan, so ito naman po yung ilalim ng ating MacArthur Bridge naman. So ito yung mga tubo natin at saka yung mga wiring, baklas-baklas pa rin po. So hindi pa rin po naayos. As is pa rin. Ayan, so hindi pa rin po nakapalitan. Buti naman hindi na rin nababawasan po yung mga wirings dito, no, na pinagbabaklas nila. Mukhang ganun pa rin ang itsura.
Yan, ito po yung ating MacArthur Bridge sa ilalim po. Papunta po ito ng Phase 1. Phase 1A. Yan. Hanggang mapunta po tayo sa Jones Bridge. Yan, so ito po yung kalunos-lunos na nangyari po dito sa tulay na to, no. Pagkatapos gawin, ayan, pinagbabaklas lang. Kumbaga, yung mga sumira naman saglit lang. Tapos yung gumawa, inabot ng ilang buwan para matapos. Ayan, after pagkatapos, baklas. Ayan, maganda po yung sikat ng araw ngayon, tapos malamig-lamig pa po, no. Ganda ng view. Yan, so guys, sinisimulan na din po nila yung paghuhay dito sa pinakadulo. Saka dito naman po, hindi pa po nila natapos. Yan, dito naman po sa area, okay na po to. Ayan, nagawa na nila na finishing na din po. Tapos naikabit na din po nila yung tubo na magdudugtong din naman dito sa wiring. Ayan, di bali itong mga ginagawa nila mukhang magiging permanent na po, no, yung ating mga food stall dito kasi naglagay na po sila ng wiring. Baka naman po natin yung paglalagay naman po nila ng yun sa water naman po at saka yung drainage system na gagawin naman po nila dito para tuloy-tuloy po. At saka hindi din po sila mahirapan yung paghuhugas po nila ng mga kanilang mga hugasin at kanilang mga lulutuin. Ayan, so yung running water naman po yung abangan natin kung saan naman po nila ilalagay at iayos. Ayan, halos lahat naman po dito sa may part ng food stall okay na for ano na po, for finishing na po. Ayan, so wait na natin kung ano po yung next step naman po nila na gagawin. Ayan, for the meantime, ito po muna yung latest update natin dito sa area po ng Phase 4. Malapit naman po sa Manila Central Post Office. Yan, ganda po ng view dito, no. Yan, medyo nandito na po sa kabila yung yung ating Haring Araw, natatakpan na po. Ibang venue na. Yan, ito naman po yung kaganapan sa area naman po ng post office building. Yan, kung makikita po natin, unti-unti na po binabakuran itong area, malapit po sa Pasig River Esplanade. Ayan, no, nakapaglagay na ulit sila ng panibagong metal pins. Yan, di bali ongoing pre-construction po muna yung area dito. Mukhang mag-aayos-ayos po muna sila ng mga kalat-kalat bago simulan po nila yung construction, renovation ng ating Manila Central Post Office dito sa Maynila po. Yan, sa mga tropites, marami na naman po na masyal dito sa Pasig River Esplanade. Dinadaya na naman po dahil po Sabado night. Yan, tignan din natin sa area naman po ng Plaza Mexico at saka po sa area naman po ng Maestranza kung marami din po ngayon na mamasyal. Yan, so ito po yung view na makikita natin ngayon dito sa Pasig River Esplanade, mga tropa kids, na marami po na mamasyal ngayon Saturday. So ito po yung mga kababayan natin na for the meantime na mamasyal po muna. Yan, may
makikita din po tayong foreigner na nandito din po. Yan, unti-unti na din po dumadami yung mga kababayan natin na mamasyal po dito. Yan, may event dito mga idol. May kumakanta. Yan, bali magagabi na din po. Yun tayo nag-update dito sa Intendencia na malaki na po yung pinagbago. Tapos ito po yung tarpaulin natin. Nakalagay na po yung ASEAN Philippines 2026. Tapos may makikita po tayo na mobile concrete pump. Naka-park po muna. Yan, ito na po daanan dito ay Magallanes Drive naman. Tapos ito na po yung harap po ng Intendencia o tatawagin din pong National Archive of the Philippines. Yan, meron po tayo dito na historical na crucero. Ayan, replica ng cruceros found in Galicia, Spain, which served as wayside marker along the pilgrimage route to Santiago de Compostela. Yan, erected 2002. Yan, medyo madilim na po kasi siya dahil yung ating ilaw ay against the light. Kaya malabo po. Yan, so ito po yung marker para sa crucero. Yan, anong year kaya to? Yan, ito naman po yung other side naman po ng Intendencia. Dito naman po tayo sa yan, so nasa side naman po tayo ng Moralia Street naman po. Yan, puro naka-scaffolding pa rin tong building na to, no? Yan, nandito naman po tayo sa marker naman po ni Philip II, King of Spain. Yan, binalutan na pala nila ito din ng tarpaulin. Yun, dito na lang po yung natitira. Mukhang papalibutan nata nila lahat. Yan, so nandito pa rin po tayo sa Intendencia. May panibagong program na naman po dito. May kumakanta na malaking pop ang dating. Kaya lang makaka-copyright tayo pagka lumapit. Ngayon, so mga guys, ang dami na naman namamasyal po dito sa Pasig River Esplanade ngayon Saturday. Puno na naman po ang ating pasyalan ngayong araw ng Sabado.
iba talaga yung pasyalan dito, no? Pagka ganitong weekend, yan, dami pong dumadayo dito para mamasyal at kumain natin dito sa Pasig River Esplanade, lalo na po sa Maestranza area. Yan, so guys, nandito naman tayo sa dulo naman po ng Pasig River Esplanade, sa area naman po ng wall dito po sa Port Santiago River Walk. So ito na po yung project po pala, tapos na. Kaya pala po ito ginawa para po patungan po pala ng mga solar ito. Yan, ito pala yung project nila. So may patungan po ng solar, tapos meron din po yung lalagyanan ng box din po. Yan, meron pong ibang mga solar na po na okay na ilagay na po nila sa pwesto. Ayan, so meron na pong sample, dalawa na nagawa. Tapos connected po dito sa ilaw naman na nilagay nila. So ito po yung mga battery naman. Ayan. Yan, so ito po pala ang improvement dito sa area po ng wall. Nagkaroon po tayo ng solar panel at saka po patungan po ng ating solar at saka yung battery po. Tapos maging dito din po meron na din. So marami din po palang ilalagay na solar system dito sa area, no? Sa tapat po ng wall. Ayan, maging dito din po okay na. Tapos ito din po pinapormahan pa. So magdadagdag pa po ulit sila ng panibagong lalagyanan po ng solar. Yan. So ito po may nakadesign na po. Tapos ito naman pong isa nakaabang pa po. Yan, bali marami po pala silang ilalagay na solar system dito, no? Solar panel para makatipid po ng kuryente. Kasi kailangan po talaga magtipid ng kuryente, lalo na po panahon ngayon ay kailangan din po magtipid ng gasolina, crude oil. Yan, kaya maganda din po yung naisip nila na makapagtipid ng konti. Yan, may mga namamasyal din po dito sa dulo ng Pasig River Esplanade, dito po sa wall. Yan, sa Port Santiago River Walk. Yan, bali marami pala silang solar panel na ikakabit, hindi lang po pala 3. Yan, kundi mahigit po pala sa 10 yung ilalagay nila solar panel dito, no? Yan, may solar system na dito sa area po ng wall ng Pasig River Esplanade sa Port Santiago River Walk. Ayan, abangan natin kung kailan po ito matatapos. Malaking tulong po ito para sa pagtitipid po ng kuryente. Yan, sa mga tropa, ito po muna yung latest update natin dito sa area po ng Pasig River Esplanade. Dito po sa dulo naman po tayo ng Port Santiago River Walk. Ayan, kung saan nakita natin na yung mga solar panel pala ay naikabit na po. Ayan, for the meantime yan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay JR Doria TV. Mag-iingat po kayo sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibang bansa po. God bless po mga kababayan. Thank you.